Salamat sa Supremacy World War III sa suporta sa video na ito. Naisip mo na ba kung paano mamuno ng bansa sa gitna ng makabagong digmaan? Subukan ang Supremacy World War III, isang libreng online strategy game kung saan ikaw ang pinuno ng isang bansa sa gitna ng pandaigdigang labanan. Ikaw ang gumagawa ng mahahalagang desisyon mula sa ekonomiya at research tree hanggang sa pagpapadala ng 100 mahigit makabagong sandata tulad ng tangke, submarino at jet. Hanggang 100 manlalaro ang nagtutunggali sa sunod-sunod na laban na umaabot ng linggo. Magkakaroon ka ng oras bumuo ng alyansa, lampasan ang karibal, at makita ang estratehiya mong maisakatuparan sa lupa, dagat, at himpapawid. At ang pinakamagandang bahagi, ang Supremacy World War III ay cross-platform. Kahit nasa desktop ka o mobile, hindi titigil ang iyong pagsisikap sa digmaan. I-click ang link sa description para maglaro libre at makuha ang bonus pack para sa bagong manlalaro. Seasonal unit ng main battle tank, halaga $25. Pero ang alok na ito ay available lang sa loob ng susunod na 30 araw, kaya huwag kang maghintay para gumawa ng iyong hakbang. Mga lambat sa pangingisda, libo-libong taon nang gamit ng mga baybayin para anihin ang biyaya mula sa karagatan at ilog. Kamakailan, naging mahalaga sila sa paglago ng komersyal na pangingisda na nagkakahalaga ng $230 bilyon, ngunit naging malaking suliranin din sa kalikasan. Ngayon, madalas na silang makita sa frontline ng digmaan sa Ukraine, ngunit hindi para manghuli ng isda. Sa halip, ginagamit ito ng mga Ukrainians para hulihin ang mga drone. Isa itong malikhaing, low-tech na solusyon sa isang high-tech na problemang militar. Alamin natin kung bakit mahalaga at epektibo ang lambat sa digmaan. Huling bahagi ng Hulyo 2025, puspusan na ang tag-init na opensiba ng Russia sa buong silangang Ukraine. Saklaw ang mahigit 1,000 kilometro ng labanan. Pinakamainit na labanan ay sa kanlurang Donetsk. Hindi alintana ng mga Ruso ang pagkawala ng tauhan. Habang papalapit sila sa huling malalaking urban na lugar sa oblast malapit sa mga lungsod ng Pokrovsk, Liman, Sversk, Kramatorsk, Slavyansk, at lalo na Konstantinivka. Ang pagsakop sa mga matitinding pinatibay na lugar na ito ay halos magtitiyak ng ganap na pagkakakuha ng mga Ruso sa Donetsk Oblast na inaangkin ng Russia bilang teritoryo nila mula nang aneksahin nila ang oblast noong 2022. Matapang at matigas na pinipigilan ng sandatahang lakas ng Ukraine. Nakapos sa tao, artilyeriya, misil at drone ang mga Ruso sa loob ng ilang buwan. Gayunpaman, ang lumalaking kalamangan ng Russia sa dami ng mga drone na kaya nitong gamitin ang nagdudulot ng pinakamalaking problema para sa mga tagapagtanggol ng Ukraine. Maraming drone mula sa magkabilang panig ang tanaw at rinig sa kalangitan. Ngunit sa ngayon, hawak ng mga Ruso ang kalamangan pagdating sa dami ng fiber optic first-person view drones na kaya nilang gamitin. Binago ng first-person view drones na gumagamit ng fiber optic cable imbes global positioning system ang larangan ng labanan. Dahil hindi kayang pabagsakin ang mga drone gamit ang signal jamming at electronic warfare. Kahit magaling dito ang mga Ukrainian sa dahil sa dami ng aktibong puwersa sa Donetsk arena, naging delikado ang kahit anong kilos ng tropang Ukrainian o sasakyan. Dahil dito, nagiging mahirap dalhin ang supply, bala, at dagdag na puwersa sa unahan. Gumagamit ang Ukraine ng drone para muling mag-supply, lalo tuwing madaling araw at dapit hapon, gamit ang malalaking Vampire quadcopter na kayang magdala ng sapat na supply sa mga gilid na posisyon. Sinabi ni Commander Vasil sa CNN, "Nagdadala kami ng 10 kilo ng supply na lumilipad ng 12-15 kilometro kasama ang pagkain, bala, bateriya at charger para sa radyo." Sabi ni Vasil, delikado sa unahan dahil sa mga drone ng Russia, kaya kailangang maglakad ng ilang oras ang mortar team. Dala ang 30 kilo ng bala at gamit. Sa pag-atake ng fiber optic drone, gumagamit ang tropang Ukrainian ng shotgun, machine gun, first-person view drone at gunting para putulin ang kable at koneksyon ng drone. Lahat ng ito ay sinusubukan para mapabagsak ang mga iyon. Pero lumalabas na may mas epektibong paraan ang Ukraine para maprotektahan ang kanilang mahahalagang ruta ng supply at lohistika. At hindi ito nagmula sa militar. Ang solusyon ay takpan ang mga rutang ito ng anti-drone na lambat. Basta't sapat ang tibay ng lambat na gagamitin.
Kaya nitong pigilan ang mga drone na direktang tamaan ang kanilang mga target, na nagiging dahilan para sumabog ang mga ito ilang talampakan sa taas ng lugar at sa gayon ay nababawasan ang pinsala mula sa tama. Ang mga drone na may rotor, tulad ng karaniwang quadcopter na ginagamit ng magkabilang panig, ay nasasabit din sa lambat na pumipigil sa mga itong sumabog at kung minsan ay nagiging dahilan pa ng kanilang pagkakahuli ng buo. Ayon kay Mikhailo Ardashin, isang veteranong sundalo sa Artillery Brigade ng Pambansang Gwardya ng Ukraine, kahit sumabog, hindi tuluyang nasisira o nasusunog ang lambat at may natitirang hibla na kayang sumalo ng drone. Kapaki-pakinabang iyon, gayunpaman, hindi perpekto ang paraang ito. Iniulat na nagbabagsak ang Russia ng mga FAB glide bomb sa mga kalsadang tinakpan ng lambat ng Ukraine. Ang mga pagsabog ay gumagawa ng butas sa lambat, kaya mas maraming drone na ng Russia ang napapalipad ng mga operator. May mga ulat na minsan ay pinalilipad ng mga Ruso ang kanilang mga drone papunta sa bungad ng lambat at pagkatapos ay ginagabayan nila ang mga ito sa ilalim. At minsan, gaya sa labas. Konstantinivka. Ang mga residente mismo ang gumagawa ng butas sa mga lambat para hindi na nila kailangang maglakad ng milya-milya para lang makarating sa lugar kung saan sila pwedeng tumawid sa kalsada. Natutukoy ng mga Ruso ang mga butas at pinapapasok ang kanilang drone sa ilalim ng lambat. Ngayon, ang paggamit ng lambat bilang proteksyon laban sa drone ay tiyak na hindi lang ito ang paraan kung paano ginagamit ng Ukraine o maging ng Russia ang mga lambat sa panahon ng digmaan. Sa katunayan, bagaman karamihan sa mga inobasyong militar na naimbento sa panahon ng digmaan ay nagmula sa Ukraine, sinimulan ng Russia ang paggamit ng lambat laban sa drone noong 2023. Noong tag-init 2023 sa Bakhmut, sinimulan ng Russia ang paggamit ng lambat para protektahan ang mga kalsada laban sa drone attacks. Lumawak ang paggamit nito, lalo na noong paglusob ng Ukraine sa Kursk ng Russia. Ayon sa ulat, malaki ang naging papel ng mga lambat sa Russia, kaya nakapagtipo sila ng sapat na puwersa at kagamitan para mapaalis ang mga Ukrainian. Bago ito ipakilala, ang mga pagtatangkang maghatid ng armas at tropa sa mga pinagtatalo ng lugar ay binabanatan ng mga bihasang first-person view drone operator ng Ukraine. Sa katunayan, iniulat din na noong panahon ng opensiba ng Russia noong tag-init, lahat ng kanilang pangunahing ruta ng lohistika sa paligid ng mga guho ng Bakhmut ay natakpan na ng mga lambat na pangisda. Malaking pinsala ang dulot ng mga drone ng Ukraine sa mga pagsubok ng Russia na magtipon ng puwersa sa paligid ng Pokrovsk, Konstantinivka at Bakhmut. Iniulat na magpapadala ang Hilagang Korea ng 1,000 sappers at 5,000 inhinyero sa Russia para tumulong sa muling pagtatayo ng Kursk. May balita sa Russian Telegram na ang totoong layunin nila ay mapabilis ang paggawa ng lambat sa buong linya ng labanan. Huwag na nating alalahanin ang sunod-sunod na pag-deploy ng Oreshnik missile systems o paggawa ng 100 Geran loitering munitions araw-araw. Ang kakayahang protektahan ang kagamitan mula sa Ukrainian drone sa buong linya ng labanan ay maaaring maging mapagpasyang salik ng Russia sa digmaan. Bukod sa protektadong supply gamit ang lambat pangisda, ginagamit din ito ng Russia para depensahan ang trinchera at armored na sasakyan laban sa drone attacks. Ang mga tangke na lumalabas mula sa kanilang mga linya ng produksyon ngayong 2024 at 2025, disimang mga bagong T-70 T-72M at nire-refurbish na Soviet models ay may protective mesh cage na tinatawag na Cope cages. Mas mukha silang parang galing sa isang episode ng 1,900 at 80s television series na MacGyver o sa isang pelikula ng Mad Max kaysa sa mga high-tech na sandata. Gayunpaman, nagbibigay sila ng dagdag proteksyon dahil kahit ilang talampakang layo sa pagsabog ng drone, malaki ang nababawas na epekto nito. Simula pa ng digmaan, ginagamit ng militar ng Ukraine ang lambat ng isda para takpan ang mga pasukan ng lungga, bunker at command post. Tinatakpan nila ang mga trinchera. Ang ilang unit ay naglalagay ng makapal na lambat sa gilid ng kagubatan sa rutang supply laban sa ambush ng drone ng Russia, habang ang iba ay tinatakpan ng lambat ang kanilang matibay na posisyon. Mula noong 2022, ginagamit din ng sandatatahang lakas ng Ukraine ang mga lambat ng isda bilang isang uri ng scaffolding kung saan isinasabit nila ang mga materyales para sa camouflage. Sa lambat na ito, natatago ng epektibo ang artillerya, armored na sasakyan, at tropa mula sa mga drone na nagmamanman sa ibaba.
Habang ang paggamit ng lambat ng Ukraine ay pangunahing para sa pagtatago at proteksyon ng mga posisyon at kagamitan, inangkop naman ng Russia ang paggamit ng lambat para sa ibang layunin. Unang nakita noong kalagitnaan ng 2023 ito ay dedikadong kontra-drone na panangga para sa kalsada at sasakyan. Ngayon, gumagamit na rin ang Ukraine ng mga lambat pangisda para protektahan ang mga ruta ng lohistika at kailangan nila ito sa paraming dami. Ang problema ay kung saan ito kukunin. May lumang kapasidad ang Russia sa paggawa ng lambat pangisda at tila may walang hanggang access sa malakihang pag-aangkat mula sa China na gumagawa nito ng maramihan. Walang industriya ng lambat pangisda ang Ukraine o espesyal na ugnayan sa China. Kaya kailangan nitong mag-angkat ng lambat. Sa kabutihang palad, may mga lambat pangisda na available. Lumalaki rin ang pangangailangan na tugunan ang mga nagamit ng lambat na naipon, pareho sa ibabaw at ilalim ng planeta. Karamihan sa mga nagamit na lambat ay hawak ng pinakamalalaking taga-suporta ng Ukraine na gustong mag-supply nito. Sa Denmark at Sweden, marami ng kailangang itapong nagamit na lambat sa pangingisda. Para sa mga miyembro ng NATO na ito, ano pa bang mas magandang paraan para harapin ang isang mahirap na suliraning pangkalikasan, kundi ang gamitin ito sa mabuting paraan? Ang ipagtanggol ang Ukraine. Ang suliraning pangkalikasan na dulot ng mga lambat sa pangingisda ay hindi basta-basta. Ang mga lambat sa pangingisda ay gawa sa iba't ibang materyales para sa iba't ibang gamit. Sa kabuuan, nangingibabaw ang sintetikong hibla tulad ng nylon sa makabagong pangingisda dahil sa tibay nila sa dagat. Dito nagsisimula ang problema. Isa sa pangunahing polusyon sa dagat ay ang mga inabandona, nawala o itinapong lambat, mga gamit sa pangingisda o abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear na tinatawag ding ghost gear. Isang malaking bahagi ng abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear ay inabandona o tinatawag na ghost nets. Nangyayari ang ghost nets kapag ang mga lambat sa pangingisda ay nasasabit sa mga hadlang sa dagat, nawawala habang nangingisda o basta na lang iniiwan sa dagat. Tinatayang 57% ng lambat at 29% ng pising pangingisda sa mundo ay nawawala, iniiwan o itinatapon sa kapaligiran. Malaki ang epekto ng polusyon sa plastic. Hindi bababa sa 46% ng kilalang Great Pacific Garbage Patch ay binubuo ng ghost gear. At sa Europa, kabilang ang basurang ito sa 10 pinakakaraniwang uri ng kalat na natatagpuan sa mga baybayin at dalampasigan. Bukod dito, pumapatay ang ghost nets dahil patuloy silang nangingisda kahit iniwan na at nasasakal o nababalot ang maraming hayop sa loob ng daan-daang taon. Depende sa pagkakabuo. Ang gill nets, pinakakaraniwang ghost net, ay 10 to 50 talampakan ang lalim at abot sa 2 milya ang haba. Kumukuha ng isda sa pagkakabuhol. Patuloy na nakakahuli ng mga hayop sa dagat, ang mga iniwang bitag sa ilalim ng dagat, sa nakakagulat na dami. Ayon sa pag-aaral, tinatayang 4,000 at 500 ghost nets ang pumatay ng mahigit 25 milyong marine invertebrates, 80,000 isda at 20,000 ibon habang napabayaan sa dagat. Napansin na laganap ang problema ng pagkagat ng mga dolphin sa aktibong lambat. Mukhang ginagawa nila ito para makuha ang nakulong na pagkain, hindi para sa makabayani o delphin na pagsagip. Hindi nakapagtataka kung bakit pinagbuhusan ng pansin at aksyon ng United Nations ang isyong ito nitong nakaraang dekada. Pero kahit na hindi maging ghost nets ang mga lambat pangisda, may hangganan pa rin ang buhay ng mga ito bilang gamit na lambat. Kadalasan ay umaabot lang ng 1 taon ng regular na paggamit. Habang patuloy na lumalawak ang pandaigdigang industriya ng pagpapadala, ang pagtatapon ng dumaraming bilang ng mga lambat pangisda na lampas na sa kanilang takdang gamit ay naging lumalaking problema. Totoo ito sa European Union dahil sa mahigpit nitong regulasyon sa kapaligiran gaya ng European Directive on Single-Use Plastics na naguutos sa pagkolekta at pagre-recycle ng lumang lambat pangisda. Lalo itong naging issue sa Denmark dahil sa tambak ng lumang lambat dulot ng Brexit. Nang umalis ang United Kingdom sa European Union noong 2020, nabawasan ang access ng mga mangingisdang Danish sa tubig ng Britanya, na dating halos 1/4 ng taunang huli ng Denmark. Habang ang ilan ay nakahanap ng bagong pangisdaan, marami ang napilitang itigil ang pangingisda at isabit na lang ang kanilang mga lambat, na kadalasan ay nauuwi lang na
nakatambak sa mga bodega sa pantalan. Halimbawa nito, ang Tiberon, baryong pangingisda na may 2,000 katao sa Jutland. Noong huling bahagi ng 2,000 at 24 may 400 at 50 tonelada ng 4mm nylon na lambat panghila na naipon at nakatambak sa pantalan na hindi nagagamit. Ito ang lambat na kailangan ng UAF at sa Tiberon may lalaking kayang magpatupad nito. Si Carl Futtrup, 53 hardinero mula Copenhagen na di-militar, ay masigasig na sinubaybayan ang digmaan mula ng salakayin ng Russia noong Pebrero 2022. Matagal nang sumusuporta sa Ukraine at nag-donate. Kinontak siya ng mga sundalong Ukrainian sa frontline. Kailangan nyo ba ng mga lambat? Ayon kay Futtrup sa Business Insider, sinusulatan nila ako na gusto pa nila dahil kung wala ito, walang halaga ang lahat ng ibang donasyon. Ipinapakita kung gaano kahalaga ang mga lambat sa depensa ng Ukraine sa frontline. Alam ni Futtrup ang tungkol sa lambat ng Tiberon. Hinanap niya sa Facebook ang mga mangingisda at tinanong kung pwedeng mag-donate. Pumayag sila. Pagdating ng Marso 2025, mahigit 400 tonelada ng Tiberon na lambat ang ginagamit sa Ukraine laban sa mga drone ng Russia. Parang mga insektong dumikit sa flypaper. At iyon pa lang ang simula ng inaasahan ni Futtrup at iba pang volunteer. 21 milyong toneladang komersyal na lambat mula Denmark ang nagpoprotekta sa mga fortification, kagamitan at kalsada ng Ukraine. May 600 toneladang donasyong trollnet na para sa Ukraine, pero hindi pa alam kung paano ipapadala. Pinaka-epektibo ang paghahatid ng lambat mula Copenhagen papuntang Ukraine, 775 milya, sa pamamagitan ng truck. Ngunit mahal ito para sa karaniwang tao. Ayon kay Futtrup, kayang magdala ng 20 tonelada ng lambat bawat truck at bawat biyahe ay nagkakahalaga ng $3,000 at $200 o $76,000 para sa 600 tonelada. Aktibo siyang naghahanap ng mga donasyon para matustusan ang mga gastusing iyon at nakikipagtulungan siya sa pamahalaan ng Denmark upang makabuo ng mas malawak na plano para sa pagbili at pagpopondo ng mga susunod pang padala. Pero bukod sa gastos sa transportasyon, halos libre na ang mga lambat. Dahil ito ay donasyon mula sa maliliit na kumpanya o individual na mangingisdang nagmamay-ari ng mga ito. Mahal na puhunan ang lambat na pang-troll para sa maliliit na mangingisda. Matapos mawalan ng silbi dahil sa Brexit, itinago ng maraming mangingisda ang mga lambat sa bodega para baka magamit pa balang araw. Gayunpaman, ayon sa batas ng Denmark, ang ganitong kagamitan ay kailangang itapon o i-recycle at hindi ito mura doon. Nauubos ang oras, kaya mahalaga ang pagpapadala ng lambat sa Ukraine, moral at pinansyal. May available na lambat pangisda mula Denmark, basta't may pondo para sa transportasyon. Dahil mahalaga ang mga lambat sa frontline. Karaniwan, ang tulong militar mula sa katuwang ng Ukraine ay daan-daang milyon o bilyon ang halaga. Hindi naman siguro mahirap yon, di ba? Pero hindi magtatagal ang stockpile na ito. At kahit na ilang kiloton mula sa Denmark ay tatanggapin ng bukas palad, mas marami pa ang kailangan ng Ukraine. Ayon sa commander ng unit na namamahala sa fortifikasyon at mina sa Donetsk, kailangan ng kanyang batalyon ng 3 truck o 60 tonelada ng lambat kada buwan. 3 hanggang 4 na araw bago maitayo ng kanyang tauhan ang mga lagusan ng ligtas na daanan sa ilalim ng mga lambat. Naghuhukay sila ng butas para sa poste sa kalsada. Tapos itinatayo ang manipis na lambat mula sa malalaking rolyo sa mga poste. Nagamit ang 500 toneladang lambat na unang pinadala ni Futtrup sa hindi bababa sa 13 unit sa unahang linya. Ayon kay Bernard Christensen, Suweko at pinuno ng Operation Change sa Ukraine, tinutulungan nila ang brigada ng Ukraine sa paghahanap ng lambat at nakapagbigay na ng 200 at 50 metriko tonelada. Noong 2025, sabi ni Christensen, isang brigada ang nangangailangan ng 50 hanggang 80 tonelada. Dahil maraming brigada ang Ukraine sa frontline at malawak ang kailangang protektahan, hindi na nakapagtataka na umabot na sa Denmark ang paghahanap ng lambat. Ayon sa commander ng naglalatag ng lambat, maraming unit ang kulang sa mga lambat na pandagat. Kamakailan, nagtayo ang mga lokal na autoridad ng Ukraine ng mga lambat na koridor sa Sumy habang nagkokontra-atake ang mga puwersa ng Ukraine laban sa pagsalakay ng Russia. At particular, gaya ng nabanggit natin kanina, sa Donetsk. Particular, ang pangunahing focus ay ang pagbibigay seguridad sa pangunahing daan
papasok sa lungsod ng Konstantinivka, sa silangan na madaling tamaan ng mga drone na napapaligiran mula sa silangan, timog at kanluran. Sabi ni Christensen, ang Operation Change ay naghahanap na makakuha ng mga lambat mula sa mga organisasyong naglilinis sa kanlurang baybayin ng Sweden. Maraming mapagkukunan sa Europa na pwedeng tuklasin, lalo na kung may pondo para sa mga lambat at hindi lang umaasa sa donasyon. Sa Pransya, taon-taon 880 tonelada ng lambat at 440 toneladang troll ang ginagamit. Ang mga gamit na lambat ay kadalasang itinatapon, sinusunog o ine-export para i-recycle. Kahit kakaunti ang planta sa Europa na nagre-recycle ng plastic na lambat pangisda, malaking industriya ito, kaya posibleng may kompetisyon sina Christensen at UAF sa pagkuha ng maramihang nagamit na lambat pangisda. Pero dahil marami sa mga kasosyo ng Ukraine ang malalim ang pagkakasangkot sa industriya ng pangingisda, tiyak na mayroong 10,000 tonelada ng mga lambat na maaaring makuha. Kung hindi man agad-agad, hindi praktikal kumuha ng bagong lambat, lalo na galing sa kilalang gumagawa ng lambat pangisda. Sa taunang produksyon na 200 at 72,000, 700 tonelada mas maraming lambat ang naiipon sa mga rural na pantalan ng Denmark kaysa sa kabuang produksyon ng mundo bawat taon. Kung may sapat na insentibong pinansyal, baka pumayag ang ilang manufacturer na dagdagan ang produksyon para matugunan ang pangangailangan ng Ukraine. Hindi ito kasing hirap ng pagpapalawak ng kapasidad ng THAAD interceptor missiles. Kung iisipin, dahil sa paggamit ng mga drone sa labanan sa digmaan sa Ukraine, malamang ay nabago na nito ang paraan ng pakikidigma sa buong mundo magpakailanman. Maaaring nagkakaroon na ng bagong multibilyong dolyar na produkto. Sa ngayon, malinaw na dapat isama ng mga kaalyado ng Ukraine ang mga lambat pangisda o anumang lambat na kayang pumigil sa drone sa kanilang tulong militar kung mayroon. Tulad ng nakita sa digmaang ito, kadalasang natatalo ng mura at simpleng solusyon ang mahal at high-tech na sandata. Mabilis at mura ang lambat pangisda na makakatulong sa mga sundalong nasa unahan ng labanan. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para updated ka sa mga bagong inobasyon sa labanan sa Ukraine at iba pang lugar. Salamat sa Supremacy World War 3 sa suporta sa video na ito. I-download ang laro libre gamit ang link sa ibaba at kunin ang $25 starter pack na may libreng seasonal battle tank unit. Available lang ito sa loob ng susunod na 30 araw.